ano ba yung vaping, maganda ba talaga o hindi. Maganda naman kasi talaga yung hangarin nila na nag-smoke ka, o bawasan natin. Yung mga juice naman, yung mga cinnamaldehyde, parang cinnamon flavor Masarap siya. Banana flavor, yung chocolate flavor, naku, cancerous yun. Maganda nga talaga pagka pumasok ang nicotine. Pang-una-una. Gusto mo yung relax na feeling So, dadagdag ka ng dadagdag hanggang Dok, lumaki ako nung 80s at 90s. Maraming magandang bagay doon na nakaka-miss, pero ang hindi ko nami-miss yung dami ng naninigarilyo sa daan. Dahil alam naman natin, ang second-hand smoke, hindi talaga okay sa kalusugan ng tao. Ngayon, nag-improve na. Konti na lang yung nagyoyosi sa daan. Pero, curious lang ako, Dok, yung pumalit dito na pag-vape, totoo ba na less harmful ito sa katawan ng tao? And paano ba nagwo-work itong vape na to? Pasensya na kayo, hindi ko alam kasi wala naman akong ganung bisyo. busina muna tayo. Dahil siyempre, alam kong may nag-smoking, may nag-vaping. Hindi namin kayo kinukonsensya. Ako nga, sabi ko, huwag kayo ma-stress. Ako, puro stress ako sa trabaho. Ang dami kong trabaho, di nagkakasakit din ako, di ba? Pero siyempre, itong episode na to, para sa taong gustong nagre-research at may gustong malaman kung ano ba yung vaping, maganda ba talaga o hindi. So, ngayon, ang vaping kasi, ang tawag dyan, e-cigarette, electronic cigarette. So, cigarette siya na merong siyang cartridge. Okay? Doon, may mga juice doon, meron ng nicotine, merong sa Amerika may THC nga tetrahydrocannabinoid, no? Doon. Tapos, meron siyang atomizer. Para pag saksak mo, iinitin niya yung liquid para maging air, vapor. Kaya ang tawag dyan, vaping. Pero ang problema lang, yung atomizer, iinit siya ng 110 degrees Celsius hanggang 1,000 degrees Celsius. Sobrang init at ang daming chemical reaction na nangyari. So, pag hinit-hit yun ng tao, pumunta sa baga niya, hindi pa rin maganda do. Hindi ganyan kaganda. So, pag-usapan natin yung nicotine. Okay? Yung pinakaunang content, nicotine. Ang nicotine, alam natin yung pangit ton kasi nakaka-high blood, nakakabrado ng mga ugat-ugat natin. Pati sa manoy ng lalaki, lulupaypay dahil sa nicotine. Tapos, heart attack, stroke sa nicotine. Okay? Ngayon, yung nicotine na yun, pag ginagamit mo yung may nicotine content, mas mataas ang nicotine content nun kaysa sa yung nag-smoke tayo na isang pack of cigarette. Mas mataas yung nicotine content ng nag-vaping ka. That's number one. Tapos, mas mataas ang pagpasok sa blood-brain barrier natin sa utak. Pag singhot mo, diretso na sa utak natin. So, ang taas nun. Kaya nga, ang nicotine pala muna-una, nakaka-relax ang mood. Parang high, ang sarap. Tapos yung blood pressure ninyo, una-una, yung blood vessels ng heart, nakaka-relax. So, maganda nga talaga pagka pumasok ang nicotine. Pang-una-una. Pero after that, dahan-dahan, uy, kulang pa. Hanap ka, kasi gusto mo yung relax na feeling So, dadagdag ka ng dadagdag hanggang hindi na kaya. Barado na. Yun ang pangit. That's number one, yung nicotine. Okay, so, ang nicotine, whether e-cigarette or regular cigarette, nandyan siya do. Yes. At hindi siya maganda sa katawan. Yes. Yun nga lang, mas mataas yung content sa vaping do. Yes. So, pero sa pagkatatanda ko, Dok, hindi lang naman yung nicotine na yung masama sa sigarilyo, di ba? Meron pang ibang substance yan, carbon monoxide, tar, ganun. Mga bagay na yun, wala na ba sa vape yun? Mas konti sa vape. Okay. Mas konti sa vape. Kasi maganda naman kasi talaga yung hangarin nila na, nag-smoke ka, bawasan natin. Gawin natin vaping na lang para mas wala na yung mga masasamang more than 1,000 chemicals na mas nakakasira sa katawan. Okay? Pero dapat dati nga walang lasa yon. Walang lasa, tasteless yun. Tapos, kaso lang, nakita okay. So ako, syempre, pag nakita ko, mabenta pala yun. Lalagay ko ng taste. Okay. O di, mas maraming nahuhook dahil engganyo. Doon tayo nagkakaproblema. Dahil? Okay, now, so, sasabihin ng ibang tao, teka,
'di ba? May nicotine, 'di ba? Meron ding walang nicotine, zero nicotine. So, pag-usapan natin yung zero nicotine. Ang zero nicotine naman is meron naman siyang propylene glycol, 'di ba? Na yung content nun kasama yung juice, okay? Yan, pagka ininit mo sa atomizer, ano mangyayari yung parang usok? Alam mo yung pag pumunta ka sa kay Gary Valenciano, 'di ba may stage garot, yung usok, yun. Parang dry ice na. Yun. Parang sinisingkot mo, yun. So, hindi ganyan kaganda. Carcinogenic na yun. That's number one. Tandaan ninyo, pag niluluto ang isang bagay, ngayon mataas. Alam mo pagpasok mo sa kotse, di ba mainit? Kuwari, mainit, more than 40 degrees, di ba mainit, di ba? Huwag kayo magsinghot. Babain niyo yung bintana kasi yung basta more than 40 degrees, yung mga plastic doon, nag-release ng benzene. Kasi nainit. Hindi ka naka-air freshener, Doc. Kahit di naka-air freshener. So, kailangan bababay mo. Tapos, yung mga kandila, maraming lason din yun pag hinihingot mo yung kandila. May benzene din yun. So, isa na yun. Then, yung mga air diffuser, paggamit mo yung mga hindi original na oil, scented oil, di rin ganyan kaganda kasi ininit mo. Pag ininit mo isang bagay, pangit. Yung propylene glycol ng fruit juices na cartridge, masama. So, pero yung mga ibang chemical, okay siya. Marami pa. 'Di ba? Pagka yung mga juice naman, yung mga cinnamaldehyde, parang cinnamon flavor Masarap siya. Pero pagka langhap mo, pag pumunta sa lungs, bumabagal yung mga silya tumakit, bumabagal. So nagkakaroon tayo ng infection. Then yung mga banana flavor, yung chocolate flavor, naku, may cancerous yun sa katawan natin. Pro-inflammatory yan So pagdating sa atin, magka-cancer. Then yung mga benzenes na dahil niluluto mo yung mga fruit na juice, yun, nakakaroon ng cancer. Okay. And na-mention nyo sa mga past episodes natin, anything na nakakapagpa-inflame sa katawan, hindi maganda, di ba? Yes, definitely. So, buong katawan yun. Lalo na, yung daluyan ng dugo natin, dun din siya tumatama, kakaroon ng barado rin. Ito, Doc, tanong na layman lang. Kasi hindi naman ako smoker. I understand na hinihit nung e-cigarette, lalo na nung atomizer, yung mga fluids na nandyan sa loob. Yes. By vaping, root word vapor. Yes. Di ba yung liquid naging gas at yun yung hihit-hitin mo. Doc, kung hinit-hit mo yung water vapor na yan na may mga ibang chemical, tumataas ba ang risk mo ng pneumonia dahil pinapasok mo yung vapor na yan sa baga mo? Yes, kasi yung lalo na yung ginamit mo yung cinnamaldehyde, which is cinnamon flavor, na pag pumasok, nagkakaroon infection, nagkaka-pneumonia. Tapos, interestingly, dati, naglagay sila ng vitamin E. Di ba ganda yun, vitamin E? Tapos pero sa Amerika kasi meron silang nilagay na THC, yung tetrahydrocannabinoid, di ba? Pinaghalo niya. Galing ho sa marijuana yung compound. Yes. Pinaghalo nila. Then nag-vape sila. Nagtataka sila, ng February 2020, umaabot ng parang 2,807 na tao na na-admit sa hospital. Dahil after mag-vape? Oho. After mag-vape. Tapos pero yung medyo di ko alam kung gano'n sila katagal mag-vape, di ba? Tapos 68 doon namatay. Ang alam presentation nila, pneumonia, lagnat, ubos-sipon, coughing, tapos dugo-dugo ng ang tawag dyan, hemoptysis, nag-uubos siya ng dugo. So, hindi in-admit. Akala nila, bakterya yan. Chinek nila yung dugo, tapos nag-biopsy pa sila na wala namang palang cultural sensitivity, wala palang bakterya, walang virus. Ang ginawa nila, pasok sila ng ginawa niya bronchial lavage. So naglagay ng tubo, pumasok sa alveoli, naglabas sila ng saline solution, tapos hinugasan niya isang part ng lungs, tapos hinigop ulit nila. Tinignan nila, bakit kaya lumabas vitamin E tsaka THC? So ang kaya tinawag nila E-Valley, e-cigarette and or vaping associated lung injury. Ang dami namatay, 68 na namatay. So hindi natin ngayon napaka-delikado. Pero ngayon, siyempre tinanggal na nila yon. Ngayon, yung mga chemical, alam mo kung gano'ng karami? More than 500 chemicals na nilalagay, yung mga flavoring, ang dami. Hindi natin alam kung anong susunod na flavoring na nakakasama sa katawan na biglang, etong mga flavor na chocolate, medyo matagal na magkaroon ka ng cancer. Baka
10 years. Pero pangit din, di ba? 5 years, 10 years. Hindi na nila alam yung mga lumalabas na mga chemical na baka isa doon, parang vitamin E na maganda, kaso pag the-vape yan, naging masama. So, kahit maganda yung intention nila, Yes. nauwi sa disgrasya ng mga tao. Yes. Sana nanagot yung manufacturer nun. Kasi hindi mo alam, pinag-experimentuhan ka na pala nila. O kasi, akala mo maganda. Pero, hindi naman malalaman natin kung walang testing, di ba? Correct. Ngayon, mababa pa yung government, check nila gano'n. Mababa pa lang yung supervision doon. Ngayon, alam mo kung gano'ng karami yung bata sa Amerika nag-vaping? 1 out of 5 sa high school. High school pa lang. Oho. Tapos sa UK naman, 7%. So, 7 out of 100. Oho. Dati pa yung number baka nag-double na ngayon. Oo nga do. Lalo na ngayon, lalo na sa mga western countries, nakikita natin yung structure ng family nila doon. Hindi kasing tight-knit ng dito. So, yung paggabay sa bata, minsan, kung matula, madaling mahulog sa ganyang patibong. Tsaka barkada. Yun. So, yun. Siguro, tayo as parents, pareho tayong may anak, Doc. Kailangan talaga yan. I mean, meron naman mga batang, naging bata rin tayo Kung maloko ka talagang bata, kahit ano pang sabihin ng magulang mo, ipipilit mo pa rin yan. Pero, bilang tayo na yung magulang ngayon, ang magagawa lang talaga natin, gabayan sila, sabihin kung gaano kapangit yan. Yes. And sabihin sa kanila, magbisyo ka kung kaya mo nang ponduhan yung sarili mong bisyo. Hindi yung baon. pa. Oo, hindi yung baon galing sa amin ng ginagastos mo sa pag-vape mo. Sasaksak ko yan sa lalapyan mo. Anyway, joke lang naman, pero hindi. Gagawin, mababad trip talaga ako kung nahuli ko yung mga anak kong ganun. Okay do. So, na-discuss natin lahat yan. Yung mga, kumbaga, anong meron sa smoking, na wala sa vaping, and vice versa. So, are you saying na kung kailangan mong pumili ng lesser evil pero gusto mo talaga may isa kang bisyo, mas okay pa rin ang vaping sa Yossi? So, yung studies ngayon, as of now, mas maganda yung vaping kaysa sa smoking. Mas konti ang carcinogens sa vaping. Pero as of now pa lang yon. Okay? Then, sinasabi rin na usually, kapag nag-start kayo at an early age na nag-vaping kayo, usually yung statistics, pumunta siya sa smoking. Kaya nga, so para siyang gateway. Kaya nga, huwag na kayo magsimula. Isa pa, dapat natin malaman. Pag nag-smoke ka madalas, di ba? Tapos ngayon gusto mong stop, pangit pala. May withdrawal symptoms. May withdrawal syndrome. So, pangit din. Tataba ka, tapos doon, tataas ang blood pressure mo, pangit ang katawan, magkakasakit ka. So ngayon, meron kasi ngayon mga nicotine patch. Mas maganda naman nicotine patch kaysa sa mag-vaping ka. Kasi kumbaga gradual kanyang i-move out dun sa nicotine addiction ng katawan mo. Yes. Yung na-mention ni Doc na ito, yung withdrawal symptoms, usually na-experience yan ng mga taong, ang tawag nila doon, yung nagko-cold turkey, no? Yung biglaan hinto. Yes. Kaya I think sa mga matatanda, Doc, na like yung mga senior citizens na kunyari may bisyo sila all their lives, naninigarilyo sila. Tama ba ako? Ang mga doktor usually hindi rin nila na-advise na itigil mo yan bigla no? Usually yun, sasabihin namin dahan-dahan mong bawasan, dahan-dahan bawasan. Kasi nangyari, yung sa brain natin, yung neurotransmitters, tapos yung sa adrenal gland, nasanay na kasi siya. So, ang mangyayari, dahil nag-smoke siya ng smoke, pag tinanggal mo kaagad, papangit mag-rebound effect. So, malaki rin yung chance na bumalik ka lang din, no, Doc? Kung gana. Okay. So, siguro, yun, kung Yossi ang bisyo mo, pwede ka mag-transition sa nicotine patch or sa vaping muna until i-quit mo. Yun yung best case scenario. Pwede na rin. So, pero ang problema sa vaping, kasi pag nicotine patch ka lang, nicotine lang problema mo. Pero sa vaping, may nicotine na, meron pang ibang carcinogenic na problema mo. So, pero much better yun. From smoking, papuntang vaping, much better yun. Pero hindi ka naman mag-vaping kasi mukhang maganda at mukhang safe. Hindi siya safe. Hindi rin siya safe. Yes. I mean, it's less dangerous than smoking, pero it's not exactly good for your health either. Yes. Doc, ito, kunyari, nag-decide ka, ayoko nang mag-Yossi or ayoko nang mag-vape. Siyempre, naging dependent na yung katawan niya doon sa nicotine ang dala ng mga yun. Sabi mo, nicotine patch ako.
Meron pa ba other than that na magagawa ka para mabawasan yung withdrawal symptoms? Kasi sabi niyo nga sa mga ibang tao medyo noticeable at inconvenient yung mga withdrawal symptoms na nararanasan. So, yun, pwede kang bumili ng kahit nasa online lang mga phenylalanine, L-Dopa, tyrosine, tapos vitamin B complex. Yun, habang nagwi-withdraw ka, yun ang iinumin mo. Para yan ang parang sangkap para gumawa ng neurotransmitters. Kasi dati yung nicotine na nagtutulong sa neurotransmitters na yun papuntang adrenal gland. Ngayon, itong sangkap na 4 na to, nakakatulong habang binabawasan mo yung nicotine patch. Okay. Ito, tanong na Yes, sir. pilosopo lang. Yes, sir. Di ba sabi niyo, yung mga iba pag nagwi-withdrawal symptoms sila, binawasan na nila o tinigil nila bigla yung yosi, tumataba sila. Hindi naman kaya dahil nag-B complex din sila kaya ginaganahan silang bumawi? Di naman. Kasi actually hindi nga siya uminom ng B complex at that time. Kaya nga tumaba kasi pumangit yung hindi na nagkaroon ng neurotransmitter para yung weight nila na i-maintain. Okay. Kanina, Doc, na-mention nyo, pahapyaw lang, na yung pagkalalaki na babawasan yung virility o yung kikig na mga kalalakihan natin Yes. kung tayo chronic na smoker. Yes. Sa vaping ba, totoo rin yan? Oo, pag ginamit mo yung nicotine na sa vaping, nako, lalambot yun. Mas mabilis. Okay. So, hindi totoo na yung mga nagyoyosi or nagbe-vape, mas macho yung mga yan. Hindi ho. Macho nga sa labas, pero sa loob, Oo. dupaypay. So, bad boy sa labas. Oo. Pag time na para mag-perform, Mahina upo na. na lang sa bangko yan. Yes. Yun ang problema. So, ang bottom line, Doc, kung may iwasan mo na rin lang, iwasan mo na. Yes. Akala natin kasi dati, harmless siya. Kaya ang daming pumasok. Uy, ganda, uso. Kasi kala natin harmless, pati yung nanay tatay, hindi rin alam Ngayon, sa Amerika, galit na. Tapos ngayon, di ba, bawal sa less than 18 years old. Dahil alam na natin ang kasamaan. So, balak niyong pumasok sa vaping, wag na po. Pero pag smoker kayo, gusto mong magbawas at mag-vaping kayo, pwede pa. Pero huwag niyong isasabay. Pag sinabay niyo, nako, mas pangit pa. Mas pangit pa yan, Doc. So, gamitin mo na lang to take your bisyo down a notch. No? Yes. And then, eventually, hopefully, pareho mong itigil. Yon. Okay. So, yun, super dami nating natutunan mga kababayan about sa potential dangers sa health ng vaping. Kayo na mismo nagsasabi actually sa comments, lahat ng sobra ay hindi maganda. Kaya nga sobra kasi hindi na nga maganda, 'di ba? Kasama na diyan yung vaping. Actually, hindi nga kailangang umabot ng sobra diyan sa vaping. Yung konti pa lang, di na okay, no, Doc? Okay. So, again, this is Glenn of Medico.ph along with my partner in health, Dr. Anthony So, saying stay happy, stay healthy, and as much as possible, stay nicotine-free. Bye-bye!